So ito na mga boss yung ating bagong sasakyan na si Rio Mitsubishi Xpander GLX automatic 2026 model ano. Ngayon ko lang na-videohan kasi busy tayo ng mga nakaraang araw. Bali nga pala nilabas namin to is November 8 kung di ako nagkakamali, Saturday. Bali bukas mag-iisang linggo na to. Nakatakbo na rin siya ng 800 kilometers. Papakita ko sa inyo yung loob nito pati paligid. Kinarwasyan ko ngayon siya kasi bukas may gala kami. Yan yung unahan. Tapos yung headlight nya halogen pa rin, pati yung fog lamp. Kaya papalitan natin to ng LED pagka dumating yung ating in order. Tapos yung mags nya 17 inches, 205/55 17 yung specs ng kanyang gulong. Naka disc brake yung harap, tapos drum brake yung likod. Buksan natin para makita nyo yung likuran nya. Bale yung likuran, tiniklop ko yung pinulgo yung third row seat nya. Iniwan ko lang yung plastic dito kasi wala pong seat cover para may protection kahit pa paano. Bagay natin yung seat cover. Tapos sa likod meron siyang 12 volt socket. Ayan, kaya may nakalagay na pang charge dyan, charging port adapter. Punta naman tayo sa second row at doon sa front seat nya. Bale meron din pala dito ng additional tray. O may mga ilalagay ko, mga sapatos. Yan, pwede dyan. Okay, pagka namalengke kayo, yung medyo may mabasa-basa, pwede nyo ritong ilagay. Madali siyang linisin kasi since plastic naman siya. Bale ito yung third row seat, second row seat kasi yung third row na, yung kanina nakatiklop. Tapos meron din yung cup holder dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, hindi mahila yun. Pagka bababa nyo, meron lang kayong ihilahin dito, to. Tapos pagka ibabalik nyo na, tulak nyo lang din ang ganyan. Tapos kinabitan ko na rin pala ito ngayon ng deep dish matting ngayon, para pa madaling maglinis. Meron na din dito yan sa may third row seat nya. Bali itong variant na to fabric seat pa yung gamit, pero mas trip ko yung fabric seat kaysa sa leather kasi yung leather mainit Pwede naman natin lagyan na lang ng additional yan na seat cover. Ang luwag ng space nyo. Doon naman tayo sa, tapos ito nga pala yung aircon vents dito sa second row. Malakas yung blower nito dito sa may second row. Yan, bali apat. Tapos yan din, may bottle holder din dito. Siguro mga 3 kasya dito sa mga average size. 3 bukod doon sa 2 pinakita ko sa inyo kanina. Siyang bottle holder dito magkabilaan sa third row seat. Yan. Ito naman yung pinaka front seat nya. Yan, naka deep dish matting na rin yan. Ayan yung logo ng Xpander, pero parang dapat dito nakalagay yan At dyan nila nakalagay, parang baliktad. Pero pwede man sigurong ilipat yan. Yan, ilipat lang natin mamaya. Ito yung kanyang dashboard. Tapos may dashcam na rin yan, isa sa mga previous. Bukod dun sa, ay nakatint na rin pala to na 3M tint, ayan 3M tint. Tapos ito yung 7 inches touchscreen nya. Tapos yung
Aircon knob niya rotary pa rin, pero mas maganda yung ganito kumpara yung may rotary na dial type. Ito yung kanyang shift lever with 4-speed automatic transmission with overdrive, tapos mechanical handbrake. Tapos yung ignition switch niya naman yung rotary din. Ayan yung display niya. Ngayon dito siya nakaset sa average kilometer per liter. Yun yung remaining na kilometer niya bago lumabas yung warning light na maintenance required, kasi nakaset yata to sa 10,000. Tapos ayun yung odometer 868. Ito yung tinakbo natin last trip. Yan. Yung glove box niya nandito. Malaki din yung glove box niya, no? Tapos meron ka pwedeng ilagay dito. Yan. Tapos meron siyang cruise control, tsaka side mirror adjuster. Pero yung mismong salamin lang na adjust, hindi yung mismong side mirror assembly. Tapos ito yung tilt and telescopic na rin yung manibela niya. Ayan. Dito yung sa pinto, lock and unlock. Sa to pala, sa windshield sa salamin, sa window nya, window switch. Ito yung lock and unlock sa pintuan. Ito naman yung sa window switch nya, yung main. Kunin natin yung suspended dito. Yan, pwede mong tanggalin, no? Papakita ko naman sa inyo ito yung engine bay nya, no? Yung engine nya ito. Ang model nga pala ng engine ito is 4A91 1.5 cc. Yan yung kanyang model at engine model. Tapos nandito yung specs, yung displacement, tsaka yung idle speed, low at high, tsaka ignition timing, pati yung valve clearance. Transmission ito na yun. Ito medyo kwenta ba? Hindi. Wala nga palang dipstick to dito, yung tulad ng sa makina. Ang level nito nandun sa ilalim. Pag magsusukat ka, kailangan naandar ang makina at nandun ka sa patag na lugar, no? Yung baterya niya maliit lang din. So papalitan natin yan soon pagka malaki-laki. Tapos bibili na lang din natin siya ng tray. Mahaba naman siguro itong mga wiring niya. Yung brake fluid reservoir, radiator cap, engine oil filler, tsaka dipstick itong puti. Ito yung sa windshield wiper fluid. Tapos ito yung reservoir ng coolant natin, ito. Tapos yung ABS motor or ABS pump yan. So ayan, yung ating bagong sasakyan dito sa Pilipinas. Bala ko din ipa-ceramic coating to. Siguro tingnan natin Lunes, kasi Martes pabalik na tayo ng Saudi. Ating bagong sasakyan na si Rio. Ang kulay nga pala nito mga boss is graphite gray metallic.